araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa ating Kapanalig Day. Ngayon, ako po ang inyong Kapanalig Erica Cabiles. Nais ko lamang po sanang hingin ng inyong mga tenga upang makinig sa ating opening remarks. Ayan, nais ko lamang pong anyayahan ang lahat na makinig. Please welcome for our opening remarks, Reverend Father Anton C.T. Pascual. Okay, mga kapanalig, magandang umaga sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Father Anton, na bumabati sa ngalan ng ating Radio Veritas 846 sa ating mga pinagpala at magagandang kapanalig, no, na miyembro ng ating Radio Veritas community. Kayo po ang yaman ng ating simbahan, ang ating mga kapanalig. Tunay nga po na tayo ay kapanalig. Ang ibig sabihin ng kapanalig, kapatid sa pananampalataya. No, tunay po na tayo po ay magkakapatid kay Kristo, bunga ng binyag. No? Mahalaga ang ating binyag. Alam nyo ba kailan kayo bininyagan? No? Taas nga kamay dyan. Nang alam mo kailan ka bininyagan. Ako po, pinanganak ako June 3 at bininyagan ako June 11. No? Ayaw ko lang si Ma'am Apple. Kailan si Apple, mami, magsabi din siya kailan siya pinanganak at bininyagan. Mahalagang binyag, mga kapanalig, sapagkat ang binyag, dyan tayo pumasok sa buhay ni Kristo, sa buhay ng grasya, sa buhay ng pagpapala. Kaya sa kapanalig, tayo po ay nagiging kapanalig dahil nga isa ang ating binyag kay Kristo. At sa ating himpilan, tayo po ang magpapalaganap ng mabuting balita, no, sa ating tahanan. Ipapalaganap bilang kapanalig ang katotohanan, mabuting balita ng katotohanan. At sa ating parokya, sa ating pamayanan, no, tayo po yung magiging aktibo bilang kapanalig upang ipalaganap natin ang mga programa ng Radio Veritas, no? Tulad ng ating mga misa, ng mga novena, tapos yung ating mga pagtuturo ng Biblia, yung ating mga healing program at mga counseling program, no? At syempre yung ating mga totoong balita at opisyal na turo ng ating Santa Iglesia. Sa panahong ito, maraming fake. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Ang mga peking balita ay marka demonyo. Kaya wag tayong nakikinig sa mga peke. Saan tayo makikinig? Sa Radio Veritas 846 AM. Sapagkat totoo lang ang binabalita natin. Kahit masakit, ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa Juan 8, the truth will set us free. Kaya nagpapasalamat kayong lahat na dumadaming ating kapanalig at abangan po natin iba't ibang programa ng ating kapanalig. At mahalaga, meron na kayong iktus. Yan po ang tanda ng kapanalig, meron na tayong iktus. Pakisabi nga, iktus. Yan po ang mga tanda ng mga unang alagad ni Kristo sa gisag ng isda. Sapagkat si Kristo, ang kanyang unang mga alagad ay mangingisda. No? Kaya dapat meron tayong iktus. Meron din tayong t-shirt ng kapanalig. No? Maganda po yung bago nating t-shirt na kapanalig ngayon. May simbolo ng iktus. Yan. Kaya tangkilikin po natin ang mga programa. Magparami tayo, mag-anyaya po tayo ng ating mga BFF, mga kamag-anak, barkada, kapitbahay, no? Pati ang inyong biyanan. Isama natin na maging miyembro ng kapanalig upang tayo po nasa Panginoon palagi. At sa panahon ngayon, na napakaraming kaguluhan, napakaraming mahirap, maraming nawawalan ng pag-asa, mahalaga bilang kapanalig na maging daan tayo upang mapalapit ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. No, tayo po bilang mga kapanalig ay mga tulay ng tao sa Panginoon. At tulay sa katotohanan, tulay sa pag-ibig, tulay sa kaligtasan.
Kaya manalangin po tayo sa dakilang Panginoon. Samahan niyo po ako, dakilang Ama. Itinataas namin ang mga kapanalig ngayong buwan ng Disyembre. Pagpalain mo sila, siksik, liglig, umaapaw. Pagalingin mo sa lahat ng karamdaman. Pagpalain sa lahat ng pangangailangan. At mapasa kanila ang katotohanan ng mabuting balita ng kaligtasan. God bless. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga kapanalig. Parang narinig ko kanina, madami pa daw po kayo ngayon expected dahil ngayon na inyong Christmas party. Ano po? Kaya madami tayo ngayon. For this month of December, ako po ang inyong makakapiling sa isang napakagandang tema. Meron po tayong pag-uusapan bilang mga kapanalig, bilang mga mananampalataya na napakahalaga sa ating buhay at pagsaksi. Medyo mahaba kaninang pangalang pagpapakilala po sa akin, Reverend Father Giovanni Osias Delfin o Iago. Ang haba. Pero make it short dahil just call me Father Bunny. Ano po? Kasi yung pangalan ko po ay mahaba, 3. Sino bang may 3 pangalan po dito? Giovanni, that's Italian variation name for John Juan. Pero kinuha yun ng tatay ko after Pope Paul VI. Ngayon, Pope Paul VI. Ano po? Tapos yung Osias, pangalan po yun ng aking lolo. Nung bata pa ako, elementary, huwag mong kakaligtang ilagay ang pangalan mo ng Osias para makilala ka, apo ka ni Osias ang iyong lolo. Yung Delfin, mas later na po yun, nung tininan ko yung birth certificate, mas later ko na po natuklasan, bakit may Delfin? Ano po to? So, yung mga medyo nakakatanda, dahil Katoliko, kapanalig, kinakailangang mayroong calendar name. Alam po ba yung ibig sabihin ng calendar name? So yung mga nakalagay na santo sa bawat araw sa kalendaryo. Tapos, kaya Delfin dahil San Delfin. Ano po? At kailan po si San Delfin? Kailan? Tanungin po ninyo ako. December 24 lang naman. So malapit na ang aking kaarawan. December 24. Ano po, hindi ko napapansin. Hindi ko nararamdaman minsan. Lahat ay masaya. Tapos, matipid po akong regaluhan. Father, happy birthday, Merry Christmas, 2-in-1. Sabi ko, alin ang pang-birthday, pang-Pasko dito? 2 po yan, Father. Kaliwat kanan po yan. So, matipid ako, logi ako pagregaluhan. So yun po, So sa 24 ay kanina 28 years akong pare, kalahati ng aking buhay pagkapare na rin po. 28 plus 28, 56, pero sa 24th, 57 na po ako. Pero hindi po halata. Di po ba tinitinan ko dun sa monitor, hindi naman po halata ang aking itsura. 57 ako, parang 55 lang. So, parang kagaya po kayo. Kaya, heto, mga kapanalig, ang ating tema na pinabahagi sa akin ni Kuya Koy, na ating pagninilayan, pagtatalakayan, pag-uusapan bilang mga kapanalig, mananampalataya sa atin simbahan na napakahalaga. Yung mga notes ko dito, malalaki lang po kasi ito na para madali kong matingnan, na ating tatalakayin. Walking together. Ano bang aking pinabigay mo sa akin, Kuya Koy? Walking together with hope, joy, faith, and peace. Sama-samang maglalakbay sa pag-asa, kagalakan, pananampalataya at
kapayapaan. Parang sabi ko, saan po kaya ako mag-i-start? Ano pang aking titingnan? Kaya nung una ay tinignan ko muna yung pagkakabigay ng tema, walking together with hope, joy, faith, and peace. Parang madali lang, parang napakapamilyar sa ating pandinig yung mga pananalitang ito, no? Walking together with hope, joy, faith, and peace. Walking together. Naglalakad. After all, bakit? Dahil walking. Parang doon ko naisip, iniugnay lagi, no? After all, life is a walking. Life is a journey. Ang buhay ay paglalakbay. Hindi tayo sumulpot dito sa mundong ibabaw. Yan ka, dyan lang, yan na lang, tapos na. Hindi. Laging paglalakbay. Life is a journey. Yun naman ang katotohanan in space, in time, in matter. Yun ang katotohanan ng ating buhay. Ang buhay ay paglalakbay. Kanina natatalakay natin, pagpapakilala sa akin na nalaman nyo tuloy, yung edad ko, 56 going on 57, yung kumbaga sa panahon, yun ang paglalakbay ng panahon. Hanggang kailan kaya yun? 57 na ako. Sabi ng scripture ng Book of Psalm, 70 or 80 for those who are strong. Gawin na lang nating 80 minus 57. Ilang taon na lang ba si Father Bunny dito sa mundo? 20? 23? Gano'n na lang. Bahala kayo, Lord. Kayo nakababatid ng lahat. Thy will be done. Yun naman ang napakahalaga. So, life is a journey. Paglalakbay, lahat ng aspeto ng ating buhay. Pangarap, mithiin, mga gawain, kahit nga po kayo. Pag nagtitingnan ko, may kanya-kanya kayong tinhak mula pa ng inyong kabataan hanggang sa sandaling itong marahil ng inyong buhay. Paglalakbay na yon. Pero, higit sa lahat, ang napakahalagang paglalakbay at bilang mga kapanalig, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, anong paglalakbay ang ating tinatahak? Paglalakbay patungo sa kabanalan. Paglalakbay patungo sa kaganapan ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Yun ang napakahalagang paglalakbay. Doon natin dapat laging naiugnay ang paglalakbay ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. Kaya sa iba't ibang aspeto naman ng journey, life is a journey. Napakarami na po noon. Marahil yung narating nyo na, yung iba natapos na, nagwakas na, may mga mitiin kayo sa buhay ng inyong paglalakbay. Bata pa ako. Kaya katulad sa akin, nung bata pa raw ako, gusto ko naman daw talagang magpare. Nagmimisa-misahan daw po ako. Hindi ko po yun maalaala. Nung na-ordin ako, saka lang binanggit yun nung kasambahay namin sa mga nag-aalaga sa akin, Father, na nangyari, yung pangarap mo nung bata ka pa, pero sabi ko, I could not even recall that. Talaga, ganun po, So, paglalakbay sa buhay, pare, kayo kaya, sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay, profesyon, siguro ngayon, yung iba, siguro senior, retired na, natapos na bang paglalakbay, hanggang doon na lang, parang tila, yung iba, may katapusan. Di ba? Even yata, relationship, may katapusan. Kung kailan naging 11 years na, saka pa natapos. Yung post ko, nagpapatawa lang ako, post ko kahapon. Sabi ko, crucial yata sa relationship ang 11th year. Kasi pwedeng magkaunsihan or mao-onsiyame. Marami pong nagre-react. Puro lang karamihan ay puro tawa, halakak yung kanilang
react. But even relation. But we know, in life's journey, ang hindi magtatapos at walang hanggan, parang katulad ng Ebanghelyo kahapon. Sa mga nakapakinig, ano, yung huling pananalita ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, lahat ay magwawakas, ano? Magkakabula, pero hindi ang kaniyang salita. Ano ang kanyang salita? Ang kanyang kalooban, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pakikipag-ugnayan, ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Yun ang walang hanggan. Kaya yun ang ibinabahagi. Yun ang ninanais. Yun ang pinangarap ng Diyos. Yun ang kalooban sa atin. At yun ang minimithi ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya yun, sana doon natin iugnay ang ating paglalakbay. Hindi sinasantabi at ibang mga personal nating paglalakbay magdudulot ng kasiyahan, kaligayahan. So go on. Dahil ang kalooban naman ng Diyos, maging masaya tayo. Hindi niloob ng Diyos na maging malungkot tayo, maghirap tayo. Hindi. Inako ng Diyos, pati paghihirap, pati kamatayan, inako ng Diyos. Kaya pawang kaligayahan, buhay na walang hanggan, ang pangarap, ang kalooban ng Diyos. Kaya yun ang kaganapan ng kanyang paghahari na sa piling man niya. Pero habang naglalakbay tayo dito sa lupa, sana po ay atin na pong nararanasan, nararamdaman. Nararamdaman po ba ninyo yon sa inyong buhay? Para bang, alam ko, no, kapag kayo successful, kapag kayo fulfilled, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, yun naman ang katotohanan, maging masaya tayo. Mag-focus tayo sa kasiyahan. Doon tayo, sabi nga, doon pa mas nagiging parang madali ang paglalakbay natin. Ano? Walang of course, may mga magiging sigalot, ano? Gusto natin, dire-diretso lang ang paglalakbay, pero minsan may mga paliko-liko, ano, na nagaganap sa ating buhay. Dahil hanggang kumikilala tayo, hanggang yung diwa, yung plano ng Diyos sa atin ay mayroong kumokontra lagi. Yun ang totoo. Kanina pinakilala, narinig ako, isa ako sa mga first exorcist ng Diocese of Antipolo. Sino pong who belongs to the Diocese of Antipolo po? Sito sa ating mga taga-kapanalig. Walo po kami ni Father Jeff. Ano po? Na kaya ang nakaganito kasi protection namin sa ginagamit namin but sa deliverance, ano, and exorcism. Sabi ko nga, totoo, no? Totoo. Merong maghahadag, merong laging ko kontra. Nagpapakabuti ka, nagpapakabanal ka, ahatakin pa. Hindi, wag dyan dito. Kanina nga, so papunta rito, anggono po ako. Ano? So, mabuti na lang yung driver, si Kuya Jerry, ay magaling sa daan. Tapos hindi po siya driver, parang katulad ko, piloto. Ano? So, imagine, gaano kami kabilis magpatakbo, lalo na kapag beating, ano, that time, any appointment. Pero ganun talaga ang katotohanan. Kaya manalig ng lubusan. So, naroon, life is a journey. Ano. At ang mahalaga, meron tayong tagagabay, merong taga-akay. Ano ang paglalakbay at ano yung gustong patutunguhan natin. So, yun, ano, walking together. Walking. Kaya, life is a journey. Together. Magkakasama. Kung natutuwa po ako, no, kayo, no, kabilang sa kapanalig, yung pagiging kapanalig, ano, taga-subaybay, taga-tangkilik, ano, ng programang ito, meaning ay samahan. Kaya, nagsasama-sama. Sa usapin, ano, ng ating pananampalataya, napakahalaga noon. In biblical understanding into the tradition, ano, togetherness, oneness. Dahil sa simula't simula pa, ganun din ang ninanais mabatid sa atin ng ating Panginoon
nilikha niya tayo. Sa simula, sa paglikha, no, tumami, naging pamayanan, at nagiging larawan lagi, no, ng kanyang paghahari. Ibig sabihin ay samahan, grupo, no, kapanalig, kapananampalataya, mga anak, sa pangkalahatan, yung sinasabi natin, simbahan. So, laging magkasama. Kaya, para bang journeying together. After all, ang pinakamahalaga, no, yung may kasama, may karamay. Kaya nga tayo nagsusumikap, ano, sa simula pa ay itataguyod, ano, ang buhay, nangarap magkaroon ng pamilya. Kayo po siguro mga pamilyadong tao, mga ama, ina, kayo ng inyong tahanan. Hindi lang kayo naging nanay, lolo't lola na ngayon. Para bang akong pananaw noon, dahil na sa katolikong pananaw, the more, no, the merrier, no, the happier, no. Kaya minsan nalulungkot ako po. Dati nung humawak din po ako sa family life ministry, para bang challenge ko pag pamilya, kayo pa naman, kung sino pa naman ang may kakayahang magtatag ng pamilya, mag-anak ng 3, 4, tapos si isa, sabi ko, di ba, parang nakakalungkot, ano, kapag sabi ko, tingnan mo yan, anak ninyo, no, isa, solo man ang mamanahin, pero wala siyang kaaway, wala siyang karamay din. Pero parang nakakalungkot yung, lalo na sa kulturang Pilipino, di ba? Yung family life, in values, extended families, napakalaking hamon sa panahon ngayon. Di ba? Alam niyo, paliit na ng paliit po yung ating mga pamilyang Pilipino ngayon. Diba? Anak ninyo, mga apo ninyo. Kung kayo, ipinanak kayo sa 10, 7 pamilya, no, membro, ngayon, 2, 3 na lang, ayaw pa. Kaya nagmamanifest po yon sa pangkalahatang kulturang kinagkalawan natin. Kaya yung mga, let's say, paano nagmamanifest sa kultura? Kahit sa mga pamamahay, ito, manirahan na lang kayo dito sa kondo. After all, ang mga kondong maliliit na to, no? 4 walls lang yan. Pwede naman tumira ang 3 tao dyan. Ama, ina, isang anak. Ganun po ang mentality noon. Sa makabagong mundong at panahong kinagalawan natin. But, after all, sa simula pa, alam natin that togetherness, that being together, sabi ko nga, lalo na mas madami. Para bang sa simbahan, para bang sa pagiging kapanalig, mas marami. The more, the merrier. Kaya, heto, lagi, to walk together, to journey together. May kasama. Others always matter. Kaya, ganoon naman talaga ang buhay natin sa simula pa, pati mga pangaral ng ating Panginoon, always speaking about, not about the self, but others, towards other, pagmamahal, pag-ibig, pagkakawang gawa. Hindi sinabi ng Panginoon, magkawang gawa ka sa sarili mo, magmahal ka lang sa sarili mo, palaging sa kapwa, para extended, para nakikilala, para nakakatuwang, para mas na bubuo natin ang isang pamayanan. But kapag isang pamayanan, larawan ito ng mga anak ng Diyos na nagtatatag, nabubuo at binubuo ng diwa ng paghahari ng Diyos. Kaya napakalungkot naman, di ba? Kapag parabang mag-isa ka lang, solo ka lang lagi. Minsan nakapagtataka yung gano'n. Meron po ba mga namumuhay sa inyo dito ng solo? Minsan gano'n, di po ba? Lalo na kapag mga nagiging magulang, pagdating na ng panahon, kanya-kanya mga anak ninyo, natagoy ng pamilya, sa kululihan, kayo uli ang magsasama, lalo pa pagbuo pa kayo bilang mag-asawa. So, kaya yun, lagi ang pinaalaala sa atin. Kaya pero sabi ko nga, kagaya ng kanina, even though
Para ba nabanggit pa kanina ni Father Anton, ano? Thinking of forever. Ang forever lang naman talaga natin ay walang iba kundi si Lord. Ano? Lahat kung magkakasama, kung walking, journeying, merong hangganan. Parang even human relationship, di ba? Kapag ako nagkakasal, lagi kong pinauna sa kanila, kayo po, kinakasal ko po kayo ngayon. Ano? But think una din, ano? Your married life will never perfect. Your married life will not be forever. Dahil ang sumpaan ninyo ay till death do us part. Ano sabi ng tagpo ng Ebanghelyo? Ibang tagpo sa Ebanghelyo? Kapag tayo wala na rito sa mundo, natapos ang ating paglalakbay dito sa mundo, sa pili na tayo ng Diyos para mga espiritu na tayo, no? Siya na lang ang natatanging kabiyak natin para magkakapatid na lamang tayong lahat. Magkakapanalig na lamang tayo dahil ang Diyos, again, ang ating forever. Kaya, ayun, ano? So, para bang nakukuha po ninyo yung sense ng ating tema para sa araw na ito, no? Walking together, journeying together in peace, in hope, joy, faith, and peace. Kaya heto, of course, napakahalaga nito sa katuturuan at sa katuturan natin bilang mga Katoliko. Magkakasama, naglalakad na may pag-asa, kagalakan, pananampalataya at kapayapaan ay naglalarawan ng isang pananaw na buhay na nasasalig sa mga pangunahing prinsipyo. Aral, turo, maging karunungan natin bilang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng usapin temang ito, ipinapahayag natin bilang mga kapananalig ng simbahang Katoliko ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, pag-asa sa Kanyang pangako, kagalakan sa Kanyang biyaya, hangarin para sa kapayapaan sa buhay ng bawat Kristiyano. So parang pinakabuod, napakaganda po noon. Kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos, pag-asa sa Kanyang pangako, kagalakan sa Kanyang biyaya at mga pagpapala, at hangarin para sa kapayapaan ng buhay, sa buhay ng bawat Kristiyano. So, anong napansin natin? Hindi lang para sa sarili. Laging merong kaugnayan sa ating kapatid, sa ating kapwa. Yun ang isang pangunahin. Lagi po nating dapat damahin. Ang buhay ay talagang at nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa sarili lamang. Kaya napakaganda ang diwa at hindi maluluma. Parang ang tawag ko doon, classic lyrics in song. Kapag sama-sama natin laging inaawit ang pananagutan. Walang sinuman nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman namamatay para sa sarili lamang. Para bang sabi ko, ito, umpisahan mo lang, alam na ng buong sambayanan. Napaka-classic. Pero yung kahulugan, napakaganda at madadama natin bilang mga anak ng Diyos, bilang kabilang sa isang pamayanan at dapat larawan ng paghahari ng Diyos. Ano po? So, doon natin bibigyan po ng pansin ang pananaw na ito. Himayin ko mamaya kahit konti. Of course, hindi tayo pwede magpahaba rito dahil kung hihimayin natin ng mas madami, kahit bawat araw, pwede kong ibigay yung hope, yung joy, yung faith, yung peace. But of course, napapaloob sa ating programa ang
ang oras nito. So muli binabanggit ko, kinakailangan ang kahalagahan nito, madama natin ang kahalagahan. Alam natin ang pagkalinga, pagkilala sa atin ng Diyos. Pagtitiwala sa Diyos, ng kanyang pag-asa, sa kanyang pangako, kagalakan sa kanyang pag-ibig, at hangarin para sa kapayapaan sa buhay ng bawat Kristiyano. So, atin muna, magbi-break lang po ako ng konti. Inom lang ako ng tubig. Ate Erica, para mamaya ay isa-isahin ko, yung parang nakakabilang doon sa topic. Hope, joy, peace, in a very simple manner. Ayan mga kapanalig, may natutunan ba kayo sa unang kabanata ng spiritual talk ni Father? Ayun, meron silang natutunan. Ayan, maraming magandang umaga ulit sa ating mga kapanalig. Nakabubukas pa lamang ng kanilang telebisyon at mga nanonood sa ating social media accounts, especially in Sky Cable Channel 211. And also sa mga kapanalig po na hindi pa po nakaka-follow sa atin po mga social media account, meron po tayong Facebook, Instagram, YouTube, and also meron din po tayong mga kapanalig na TikTok. I-search nyo lang po ang Kapanalig Community. Ayan mga kapanalig, sa mga kapanalig pa natin na hindi pa gusto or hindi pa nakapag-renew ng kanilang pledge of support, maaari po kayong mag-text sa inyong mga kapanalig coordinators. Nandiyan po si Brother Coy, si Brother Roniel, si Brother Edison, si Sister Jessa, si Sister Erica, si Brother Lloyd, and pwede rin po kayong mag-text kay Miss Apple Ann Estrella. Maaari po kayong tumawag sa atin pong landline. Ang number po natin, 8925-7931, local 128-116-119-125. 124-140 and 141. At para naman po sa ating mga smart subscriber, maaari po kayong mag-text o tumawag sa atin pong number na 0998-588-3660. Ayan, meron pa po tayo isang number, yung 0917-621-1902. At sa mga kapanalig na nais magpaabot ng kanilang pledge through bank, Sister Jessa, ano ang ating account number, account name? Ayan. Maaari po kayong magdeposito sa atin pong bank account. Ang account name po natin mga kapanalig, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ayan, ang mga bangko na pwede nyong pagdepositohan ay BDO, BPI, meron din po tayong Metrobank, Union Bank, and meron din po tayong PNB. And also mga kapanalig, meron din po tayong GCash account. Ang account name po natin ay nakapangalan kay Miss Apple Ann Estrella. So mga kapanalig, yun po ang ating official GCash account. Nakapangalan po ito kay Miss Apple Ann Estrella. GCash account number ay 0998-588-3660. At syempre, meron din tayong tinatawag na Pledge on Wheels. Ayan, Sister Jessa, ang ating Pledge on Wheels, ayun, maaari nyo pong kontakin ng inyong mga kapanalig coordinator upang kayo ay aming ma-schedule at personal na mapuntahan sa inyong tahanan. Ayan, mga kapanalig, narito muna kami upang pasalamatan ng ating mga kapanalig benefactors ngayong araw na ito. Sister Jessa, simulan ko na. Ayan, maraming salamat sa mga kapanalig benefactors natin na sina Nora Pangan, Gemma Infante, Adelaida Pasis, Hilaria Partosa, Platon Family, Josie Nato, Diezebel Pabico, Josefina Halili, Carolina Navarro, Angela Norbe, Andrea Padura, Leonisha Portugal, Carmelita Henson, Amelia Halili, Anita Naval, Enriqueta Palazzo, Bobin Panganiban, Noceda Family, Nerissa de la Cruz, Adela Gonzalez, Janet Doblas, and kay kapanalig Natividad Garcia.
Ayan, maraming salamat din kay Sister Geraldine S. Rosario, Liberty L. Rubin, Fidela M. Tan, Army Ramil. Maraming salamat. Kapanalig Danilo A. Rizada, Josefino F. Ramos, Rhea M. Tolentino, Luz Rodriguez, Teresita G. Manuel, Rosario C. Marquez, Agnes B. Tabing. Maraming salamat din siyempre kinakapanalig Georgina E. Ramiro, Lelina S. Rehinalde, Luz B. Rulog, Marilucy Reyla, Rodora G. Alcantara, Cecilia Factor Chan, Nanette C. Avendaño, Luz Viminda Salcedo, Remedios S. Santos, Lenny Dalia, Adona Frias. Ayan, maraming salamat po sa ating first batch of Kapanalig benefactors. Mukhang ready na si Father, Sister Jessa. Ayun, nais ko lamang pong ibahagi or ibalik ang ating programa kay Reverend Father Giovanni Osias Delfin O. Iago. Kompleto pa rin talaga Ate Jessa and Ate Erica. Father Vani na lang, Father Vani. So, muli po, welcome back sa ating pagtatalakay. Kanina, di po ba nababanggit ko? At mayroon pang mas mahalaga. Sabi ko, walking together, journeying together. Pero ang isa bang sumagi sa isip ko, tayo bilang kapanalig, bilang mga simbahan o bilang simbahang Katolika, paano ba yung konsepto nito at mga halimbawa at konteksto sa ating pamayanan bilang mga Katoliko ang paglalakbay ng sama-sama? Kumbaga, i-update po natin ano pong pinapahalagaan ngayon ng buong Santa Iglesia sa pangunguna ni Pope Francis. Yung tatlong napakahalaga sa kultura natin, pananaw natin bilang mga Katoliko. So, take note, synodality, spirituality of communion, and then prayer and common. So, napaka-updated naman marahil tayo sa usapin ng synodality. Yung talagang pagkakaisa at paglalakbay natin bilang simbahan, hindi lang sa atin nakatuon ang pansin bilang mga Katoliko, lalo na outreaching. Baga, yung dinanas maabot marating natin kahit hindi mga Katoliko at yung naakma sa anumang meron tayong panahong kinagalawan ngayon. Yun ang pinaghihirapan ngayon. Noong mga obispo katatapos lang, was that September, naroon sa Roma, yung mga delegate po nito, so kaya lagi nating naririnig this past months, even 2-3 years, synod on synodality, so napakahalaga po noon, kasama po yon to walk together for us being Catholic in the spirit of synodality. Pangalawa, sabi ko nga, spirituality of communion. The promotion of spiritual communion is encouraged in Catholic churches. The spirituality should be the guiding principle of learning, of education, of formation, of extending to the whole Catholic communities. Pamilya man yon, mga parokya man po yon, lipunan man, pamayanan bilang mga Katoliko, dapat that spirituality of communion. Pinapahapayaw ko lang po at kahit yung mga napakahalagang mga topic ay malaman po natin. And then prayer and common. Prayer, the most and the powerful, kumbaga, sandata, mayroon tayo. Pananalangin, dasal. After all, yung buhay natin bilang mga kapanalig, bilang mananampalataya ay nakaugat sa dasal. At maging sa dasal, alam po natin, di ba? Kahit sa dasal natin, hindi naman nakatutok lang sa sarili, pati sa kapatid, pati sa kapwa. Himayin po ninyo. The Lord's Prayer, ganun yung diwa noon. Pagtawag pa lang sa Kanya, Ama namin. Hindi niya tinuro, Ama ko. Kaya laging hindi sa sarili, bagkos para sa ating kapwa, sa ating kapatid. So, take note on that, yung konteksto. To walk
together. No? Synodality, spirituality of communion, and then prayer and common. Ano? Kaya alam naman natin, ano pong naisip po ninyong prayer and common? Dahil ang pinakamataas na uri ng ating sama-samang pagpapupuri, pagsamba sa ating Panginoon. Kaya that is prayer in common. Misa. Banal na misa. Hindi na natin tatalakayin. Alam ko, kabisado po ninyo lahat ng detalye tungkol sa Eucharistia. Kaya that is the greatest at alam natin the most important common in prayer natin bilang mga Katoliko. And then, isa pang napakahalagang tingnan natin ay bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, na hindi lang sa ating maging sa ating sariling pamayanan nakatingin bagkos sa iba, ano yung mga dapat nating isaalang-alang. So, charity, profession of faith, common celebration of worship, apostolic succession, spirituality and communion, prayer and ecumenical activity. Yung pang-anim, yung prayer and ecumenical activity, napapansin po ba niyo maging sa ating lalo na ang Pope Francis, lagi niyang ine-extend, ano? Sabi niya, ang simbahan bukas, sabi, even in dialogue with other faith. Ano? Kaya ganun siya. No? As much as possible, siya na yata ang pinakamaraming journeys bilang Santo Papa. No? Kaya as much as possible, gusto niya marating kahit kasuluk-sulukan. Ako po, natutuwa ako sa Santo Papa kapag siya ay mayroong mga apostolic journey. Kahit yung mga bansa na katiting, yung mga Katoliko, pupuntahan at pupuntahan po niya. When was that? Yung katiting, was that in Nepal? 5,000 lang yata or 1,000 lang yung Katoliko. Pero nag-apostolic journey doon si Pope Francis. Hindi lang ninanais siyang ipakita doon sa mga Katoliko bagkos sa pangkalahatan na naroroon. Ganun ang spirit of walking or journeying together. Ang mahalaga hindi lang sa atin, bagkos para sa kapwa. Kahit yung kapwang yon ay hindi natin kapanalig. Di po ba? In the gospel sense, ang tawag doon talagang outrage ang Panginoon. Hindi lang doon sa mga Hudyo, hindi lang sa mga Israelita, pero hindi ako sinugo para sa inyo, kundi para sa iba, sa mga tagalabas, sa pangkalahatan. Kaya ganoon din lagi ang pananaw natin. So, hindi tayo napaka-inclusive as a church. Kapag sinabi natin inclusive, tayo-tayo lang. Pero pag exclusive, talagang pangkalahatan, universal. Tama po yun. At alam natin, yun ang tatak natin bilang mga Katoliko, bilang mga kapanalig. So, ngayon, kung sabi ko nga po, kung hihimayin natin ng konti yung ating sa tema, pag-asa, hope, kagalakan, joy, pananampalataya, faith, kapayapaan, peace, hope. Kayo po ba ay mga kapanalig na mayroong hope? Kung mayroon man, tayong dapat hindi mawawala sa ating buhay ay pag-asa. Hope. Napakalaking katangian nito sa ating buhay. Hindi nga, kahit probably, alam ko, even in a faith, much more for being Christian, for being Catholic, even for being a person, pagiging tao lang, napakahalaga na magkaroon ng hope, ng pag-asa. Yung pag-asa ay nagiging katangian to para yung buhay natin gusto pa just simply want to go on, to journey on. Yun ang katotohanan. Dahil yung mga taong walang pag-asa,
wala na. Titigil na lang. Tapos na lang. Sa pag-aaral, alam po ninyo, yung mga taong mayroong suicidal tendencies at yung mga nag-suicide, they were people who lost hope. Nawala nang natirang pag-asa, kapag pag-asa sa kanilang buhay, damdamin, isipan, at kalooban. Kaya, di simple, wala na pala. I will end my life. Kaya kabaliktaran yun. Imagine, kabaliktaran yun. If you want your life to go on despite and everything, simply have number one, hope. Ang pag-asa ay mahalagang konsepto, pananaw sa pananampalatayang Katoliko, tayo bilang mga kapanalig. Ano? Ito ay ang paniniwala na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan at may magagandang plano para sa bawat isa. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, ang pag-asa ay nagbibigay lakas sa mga mananampalataya na patuloy na sumandig sa pananampalataya at tiwala sa Diyos. So, ano yung pananaw? Meron tayong mapagkakatiwalaan dahil after all, mayroong lamang magagandang plano ang Diyos para sa atin. So, at hindi binabawi yun ng Diyos. At yun ang number one sa kalooban ng Diyos. Yung magagandang hangarin, plano sa atin. Kaya nga, simply, imagine, kapag babalikan natin, even in the story of creation, from darkness to light, from everything, kaya nga, ang nalikha ng Diyos sa simula pa ay paraiso. Paradise. Naroon na lahat, kompleto na lahat. Nasira lang dahil sa kahinaan. Siguro, nag-iba yung pananaw nung ating mga unang magulang at natukso, alam po natin. Pero naroon na lahat-lahat. Di po ba? Kaya sa simula't simula pa lang at hindi nawawaglitin yon at hindi binabago ng Diyos sa ating buhay. Yung pag-asa na nakasalig at ang may paninindigan nito dahil at ang pinag-uugatan ay mga magagandang plano, hangarin lamang ng Diyos sa atin. Kaya hindi binawi iyon. Laging iyon, naging kasaysayan na po natin yun hanggang sa kanyang pagkakataon, hanggang sa pagsusugo niya ng kanyang anak, ang ating Panginoon. Ito yung kanyang itinuro. Ito yung kanyang pinanindigan. At ito yung ninanais ipabatid sa atin ng ating Panginoon para sa atin at sa bawat isa, maging sa ating mga kapatid. So, muli, always take a look at that. Para bang nung isang araw, mayroon akong nakitang para bang meme or thoughts talaga, after all, tungkol sa hope. Sinabi doon, hope. H-O-P-E. Holding on to God's promises every day. Ulitin ko, holding on to God's promises every day. Totoo po kaya sa atin iyon, that we truly hold on to God's promises, mga pangako niya sa bawat araw ng ating buhay. Kapag tayo yon, lagi mong masasabi, sa kabila ng ano pa ang hinaharap nyo, masarap, mabuhay. Masarap mabuhay. Naniniwala po kayo doon? Kapanalig pa naman po tayo, of course, yun ang pinanghahawakan din natin. Dahil sa
hatid na pag-asa, plano, magagandang plano lagi sa atin ng Diyos. So, hope, joy, kagalakan. Ang kagalakan ay isang bunga ng pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa katuruan natin bilang pamayanan, Katoliko, simbahan, ang kagalakan hindi lamang bunga ng pisikal na kaligayahan, kundi isang mas malalim na kaligayahan na nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pagtupad sa Kanyang kalooban. So, sa isang, hindi lamang bunga ng pisikal na kaligayahan, kundi mas malalim na kaligayahan, katatayuan sa ating buhay na nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pagtupad sa Kanyang kalooban. So, kagalakan, saan po ba ang kagalakan natin? Kanino po ba nakasandal ang kagalakan, ang joy natin? So, given then, nakapagbibigay ng joy, yung iba't ibang mga minimithi natin sa buhay, ano po ba? Gusto mo, marami kang mga bagay-bagay, kagamitan sa buhay, napapangarap, kabilang, pag may pera pa. Magkaroon lang ako ng pera, masaya na ako. Sino po nagsasabi ng ganon? Sino? Ayaw umamin, mga sinungaling. Hindi po. Yung simbahan nga, kailangan din ng ganon. Di po ba? Ang Veritas nga, kailangan din ng ganon. Wala tayo rito. Pero ibig sabihin, hindi lang doon naman, hindi yun ang hangganan. Ang mga gamit, ano pa mang gamit, meron ka, mayroon na ako to, mayroon na ako magandang bahay, masaya ng pamilya ko. So be it. Good, well and fine. Mangarap, kaya nga nagsusumikap tayo, kaya nagkakandahirap sa pagsusumikap para sa kabuhayan. Kasama po yun. Huwag tayong magtaka. Pero ang ninanais lang ipabatid, ang tunay na kasiyang ng kaligayahan natin, hindi sa mga bagay-bagay. Kundi, again, ano pong sabi rito? Na nagmula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa pagtupad sa Kanyang kalooban. Kaya alam naman natin yun sa kasaysayan ng simbahan. Tingnan lang, balikan natin. Sino pong banal na nakilala po niyo santo at santa? Madami kayong kilala. Alam ko. Pero, but again, the spirit of true joy, maraming mga santo at santang yun, may kaya, maraming bagay sa kanilang buhay. Maraming may pangalan. O pati siguro physical na aspeto, guwapo, magaganda, makapangyarihan. Mayroong mga naging santo at santa, naging hari, rena, makapangyarihan, mayayaman, tagapagmana. Pero wala doon ang kadalang tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang. Kaya anumang meron sila, di ba? They gave it up. Kumbaga, yung sense of, yung spirituality of detachment. Hindi ito. Hindi itong tunay na kasi kung may kapangyarihan man ako, may yaman man ako, pinamigay nila, ibinahagi nila, binitawan nila, isinuko nila. Dahil ang pinakamahalaga na naramdaman nila, ang humahatak sa kanila. Hindi kung sino, anumang meron sila, kundi ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya, yun po, yun ang nagbigay sa kanila. So, yun ang kasaysayan. So, kagalakan, joy that truly rests only in our personal relationship with God, lalo nararamdaman natin siya, buhay siya, sa ating kalooban siya. Kaya meron tayong mga kapanalig, marami mang pinagdadaanan sa buhay, pero still you can see, you can sense, and you can feel the joy in them. Dati po akong kamilya. Sa seminaryo ko,
pinagdaanan, pamilyano po ako. So exposed ako ng 8 years sa hospital. We work in the hospital. Pero mga napagtataka, no, sa mga visitors hanggang ngayon, ginagawa ko naman kahit sa sacrament of the sick. Ano? Meron sobrang sakit na ng kanyang pinagdadaanan, malubhang-malubha na, but still you can sense, maramdaman mo, he is joyful. Galak pa din siya. No? So, why that? In pain, pero there is joy. Yung lately na parokya, tanyag-tanyag din dito sa Veritas, kapatid natin, kapanalig natin. Dahil laging may programa dito, no, active sa speaking engagement, naging parishioner ko, pagpapatawag. Palagi ko pinapatawag niya in the last moments of his life. You know, Brother Ansel Veloso, no. Katakot ako kapag nakikita ko, pag pinatatawag niya ako, yung pain niya, no? Kapag nakahiga siya, pero sabi niya, wala to, Father, everything I offer to the Lord, everything I offer to Mama Mary. Ano, sabi ko, napakadakila ng isipan, ng kalooban mo, Ansel. Sabi ko, continue, offer that for us, for the sins of the world. Yes, Father. Pero I can sense, and I sense His joy despite the pain. Ganon yung kagalakan. Yun ang totoong kagalakan. Dahil nasa kalooban ng totoo ang Diyos. Yun ang totoo. No? Na meaning, ano pinagdiwang natin last Sunday, next Sunday, tomorrow, panibagong kalendaryo, panahon, last Sunday, Christ the King. When Christ becomes the King of your life, when Christ reigns in your life, there is the true joy. Kahit salat tayo sa mga bagay, material na bagay, ano pa man, kahit pa sabi ko nga, in pain, may karamdaman ka, may sakit ka, kahit pa pinag-uusig ka, no? Hindi ka naunawaan ng ibang tao, kahit mahal mo pa sa buhay. Pero that is true joy. At doon natin nakikita. Kaya sa ibang banda, lagi kong na ibabahagi kapag ako nakaka-encounter, lalo na sa mga sikol, ganun, nanay, tatay, lolo, okay, just simply offer your pain, your suffering for us, for your family, for the sin of the world. You will experience, you will know more joy in yourself. Ganun po. Yung ating totoo na ipinapahiwatig ng kagalakang ito. No? Kaya again, joy. Yun ang, parang sa mga panahon na meron tayo bilang simbahan, bilang kapanalig, hindi lang bilang kapanalig, sa buong mundo nga actually. Yan ang hatid ng panahon na pinapasok natin ngayon bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. So, joy. Dahil magpa Pasko. Sina Ate Erica. Ano po, yun. So, magbe-break muna ako. Last break ko na po ito. Nakadalawa na tayo. Pag-asa, kagalakan, pananampalataya, kapayapaan. Sabi ko, tinatawag ko lang yung pansin ninyo. Para bang, doon ba iniugnay lagi? But after all, yun naman ang totoo. The joy, really, that Christmas brings to us, because what Christmas gives us is Christ. So, yun na totoo, Hindi ko ano pa man, dahil sa ano pa mang ibang aspeto ng Pasko. It is always Christ. Amen? Amen.
Ayan, mga kapanalig, narinig naman ninyo ang talk ni Father. Siyempre may last pa si Father, may last nasasabihin pa, dalawa pa. So ngayon mga kapanalig, nais lang muna po namin pasalamatan ang mga Kapanalig Day benefactors natin, ang ating second batch. So mauuna na ako, Sister Jessa. Maraming salamat po kay Kapanalig Jeanette T. La Rosa, Rosalie Velasco, Nenita Liban, Fe Eliazar, Miriam Castillo, Belen Avergonzado, Gina Albano, Erlinda Cruz, Epifania Avena, Hilda or Gilda Abar, Josefina S. Angat, Henry Ferry, Ace Gian Dionisio, Lydia Diongson, Patricia Garcia, Leonida Justina, Aquilina Gatela, Flor de Lis Diza, Teresita de Zarva, Natividad Padrinaw, Raimundo Magsisi, at Kapanalig Josephine Panganiban. Maraming salamat din kina Kapanalig Elizabeth Manalastas, Maria Socorro M. Rago, Maria Immaculada P. Romero. Maraming salamat Kapanalig Melva and Abel Pascual, Teresa Ruth Hilario, Maria Lidesma Israel, Maria Lirio J. Tiongson, Nelly and Azucena Dris, Maria Socorro C. Campania. Maraming salamat kina Kapanalig Lolita Messina Calapano, Teresita Andaya Chonco, Sonia Beleza Capulong, Dr. Arturo Jr. B. Capulong, Lourdes B. Concepcion. Maraming salamat Kapanalig Enrita Cruz, Maria Gracia Arcaliolo, Ani Flora Alibudbud, Maria Luisa Sabarte, Gloria R. Cristal Luna, Norma Malano, Maria Farolita Gardose, Virginia P. Aripio. Ayun, maraming salamat din sa ating Kapanalig sponsors sa ating food para kay Sevillanos Bilao, and then sa ating Unequaled Clothing Corp. And then, Sister Jessa. At maraming salamat din, Jackoy's Milkshake Expert. Ayan, maraming salamat mga kapanalig at sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Radio Veritas at sa ating Kapanalig Day program. Ngayon mga kapanalig, sa mga kapanalig po natin na nakatutok po ngayon sa Sky Cable Channel 211 and ating YouTube channel at sa ating Facebook page ng DZRV 846 at sa ating Facebook page ng Kapanalig Community. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapanalig, okay ba kayo dyan? Okay. Parang mahina. Mahina, parang gutom wala na ng po ba? energy ang ating mga kapanalig. Mukhang gutom na sila. Mga kapanalig, okay ba kayo dyan? Ayun! Ayan mga kapanalig, ready na kaya si Father? O mukhang hindi pa ready si Father. Ngayon mga kapanalig, nais lang po sana namin mag-announce sa mga nais mag-avail ng Kapanalig Ictus Pendant and Bracelet. Maaari po kayong mag-pledge ng 1,000 pesos. Maaari nyo pong kontakin ng inyong mga kapanalig coordinators and maaari din po kayong mag-deposit through banks and GCash. Ayan, sa mga kapanalig naman po na magpe-pledge ng 1,500, kayo ay makaka-receive ng ating Veritas Navidad. Ayan mga kapanalig, sa mga nais din po mag-pledge ng 846. It's our annual pledge. So, maaari po kayong mag-pledge ng 846 ang inyong pledge. And ang inyong freebies po ay t-shirt. And bagong t-shirt po niyan, Ictus Kapanalig t-shirt. Ayan, maraming salamat po ulit sa mga kapanalig natin na dumalo dito sa atin sa Veritas Chapel. Ayan, Sister Jessa, mukhang ready na po ba si Father? Ayan. Ayan mga kapanalig, ibabalik na po natin kay Reverend Father Vanny. Okay. Nakakalimutan ko. Live stream din po pala to. Ano? Kaya kanina, Father, doon sa parokya, shout out mo naman kami sa mga taga-parokya, Delson Shrine and Parish of St. Clement. Katatapos lang po ng ating piyesta. Maraming salamat sa ating napakasayang pagdiriwang
ng ating kapistahan. Ibang-iba po yung Angono. Kung nababalitan po ninyo, di po ba? May Gigantes Festival, may pagoda, basaan, napakabuhay. Alam naman po ninyo, no? Yung kultura ng bayan ng Angono, ng Rizal, no? Lalo na sa usaping pananampalataya, napakalawak ng kanilang. Actually, meron po silang mga unique na mga kultura pagdating ng Pasko, lalo na ng mahal na araw. Try to visit, be one with us. Ganun po sa aming parokya. Sa muli, sa mga kapanalig natin sa aming Diocese Shrine and Parish, Father Emard, have a blessed Saturday. Ayun, punong-puno kami ng schedule. Ngayon, pag mga pare, kapag ganitong season, papasok na po sa napakaraming mga schedule. Pray for us. Always pray for us. Kinakaya naman po. So, muli, yung pag-asa, hope, joy, kagalakan. Ano yung pangatlo? Faith. Pang-apat, kapayapaan, peace. So, pananampalataya. Nakikita ko sa inyong isipan, napakarami na po ninyo sa inyong mga facial expression. Napakarami na po ninyong mga napagdaanang refleksyon, usapin, talks about faith. Sa pangalan pa lang ng pagiging kabilang dito, kapanalig, yung root word is panalig, pananalig, pananampalataya, faith. Pero again, sa usapin ng pananampalataya, ano ang napakahalagang pinaalaala po sa atin as we walk together? Faith is not just a set of beliefs or rituals. It is a personal encounter with the Lord, who is Himself justice and peace. So, it is above all a personal encounter with the divine. Kapag yung malawak yung faith, a personal encounter with the divine, with God. And of course, for us being Christian, being Catholic, it must be our personal encounter with Jesus. Kaya minsan, nagtataka tayo, yung bukang bibig, yung mga kapatid natin, sa iba't ibang mga fellowship. Kasi ganoon naman ang kanilang pininindigan. Just accept the Lord, your Lord. Just accept Jesus, your Lord and Savior. Okay na. Mananampalataya ka na. You have already that faith. So, well, good and fine. Pero hanggang saan? Hanggang kailan? Yung pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay sumasandal sa mga pangako ng Diyos at nagtitiwala na siya ay laging kasama natin sa bawat yugto ng ating buhay. Na laging kasama natin ang Diyos sa bawat yugto ng ating buhay. Hanggang pinaniniwalaan, ng pinaninindigan natin yan, yun ang aspeto. Yun ang katangian ng totoong kapanalig. Ang totoong mayroong pananampalataya, faith. Kaya, hanggang kasama. Lahat, ibig sabihin, nakikipaglakbay. Kung ito ay usapin ng paglalakbay, after all, sino ang unang nagiging kamanlalakbay ng ating buhay? Sabihin natin, in human relationship, sometimes, others, kaibigan na natin, mahal na natin sa buhay, kaopisina mo na, katrabaho mo na, ay iwan ka, hayaan ka, but not God. Hindi ang Diyos. Ang isang tao, kapwa natin, kaibigan man natin, sasamahan ka in your probably, in your ups
But when you are down, wala na. Minsan ganun kaya ang sinasabi natin, sa nababasa ko sa mga posts, ito, a true friend is the one who walks or journeys with you through thick and thin. Parang ganun. Pero alam natin, kapag yung iba, wala ka ng pera, nawalan ka na ng pera, nawalan ka na rin ng kaibigan. Nawalan ka na ng kapangyarihan, nawalan ka na rin ng kaibigan. Nawalan ka na ng influencer sa lipon, tinalikuran ka na rin ng mga taong ito. But not for God. Yun ang hatid at dulot bunga ng ating pananampalataya na pinapadama sa atin ng Diyos. Kaya nga, even in our sinfulness much more, hindi tayo tinatalikuran ng Diyos. Laging kasama tayo. So, pahapyaw. Dahil priest exorcist po ako. Sino ang mga nakapakinig na rito? Deliverance, exorcism, any member of Pache? Meron po kayo, ate, nanay, ho? So, ano bang tagubilin sa atin? Ano yung basic principle sa atin, para hindi makapasok anuman masamang espiritu, diablo sa ating buhay? Yes, of course. Pero that basic principle ay no consent, no possession. No consent, no possession. It all starts with your consent. So, no consent, ibig sabihin, hinayaan mo, tukso, ginawa mo, nagkonsenti ka, kaya nagiging kasalanan, kaya pumapasok ang diablo. No consent, no possession. Kahit yung mga maliliit na bagay, alam natin pagkakasala, you give in, you consented. So, nagiging sa aral ng exorcism, nagiging opening po yun sa ating buhay. Kaya even malawak man bang usapin, pero again, always be cautious ng mga practices natin, mga patawas-tawas na yan, gano'n, mga iba pang mga padasal-dasal. 2 weeks ago, mayroong inilapit sa akin, yung nagtatawas na ang nagsugo. Hindi ko kaya, punta ka na doon kay Father. So, sumuko, Sabi ko, ba't po kayo na? Church worker pa naman kayo. Bakit po kayo nagpatawas? Hindi ko po kasi alam pa. Sinulsulan din po ko sa ng kapitbahay na kulang din ng kaalaman. Pero, kaya ganun nangyayari. But, again, faith. Yun na napakahalaga. Pananampalataya. Matters a lot. Kaya, sabi ko nga, hindi tinatalikuran, hindi binabawi ng Diyos sa ating sarili, ang kaniyang espiritu. Tayo lang ang may kakayahan tumanggi, tumalikod sa Kanya. Kaya nga ano yung pagkakasala? Kapag tinatalikuran natin ng Diyos, kapag yung kasalanan ang ginagawa, ang pinahalaga natin sa ating buhay. Pero siya, hindi. Kaya even, kahit pagkakasala, ay sinasamahan tayo ng Diyos. Diba? Kaya nga, again na dun sa Pauline literature, where sin abounds, grace abounds all the more. Ganon ang Espiritu ng Diyos. Ganon ang ipinapadama ng Diyos. So, saan pa tayo? Kanino pa tayo mananalig, mananampalataya ng higit? Sa awa, habag, pagmamahal, lagi lamang ng Diyos. Again, ang usapin, true faith. Pananampalataya. Ano pa kayang napakahalagang aspeto ng pananampalataya sa mga kapatid tumiwalag sa atin? Para bang sinasabi lang simply accept Jesus your Lord and Savior.
So faith, pero alam natin in true Christian Catholic tradition, faith na nakaakibat ay gawa, pagkilos, paggawa. So pinananampalatayaan mo, panindigan mo, paniwalaan mo, gawin mo, it truly and really matter. Hindi lang yung expression, hindi yun idea, hindi yun pakiramdam. Higit pa doon, pinagsasama-sama dahil isinasabuhay ito. So, kaya ang tawag natin doon, di ba, lagi, it's Christian, above all it is Christian witnessing. Pagiging saksi, pagsasaksi sa ating pananampalataya. Doon pa tayo, at doon pa tayo makikilala. Doon din tayo, alam natin, makikilala ng iba. Tayo nga ay totoong nananalig kapanalig. So, ganun lang po yun. Alam ko, napakarami po ninyong usapin na tungkol dito. So, again, the bottom line is, yung Diyos na nakikipaglakbay sa atin sa lahat ng sandali at yugto ng ating buhay na dapat pinaninindigan natin, pinaniniwalaan natin, dapat at isinasabuhay din natin. So, dahil hindi ito muli binabawi ng Diyos. Faith that again is also and above all gift from God Himself. Biyaya, grasya ng Diyos. Lagi po nating naririnig po yun. Diba? In Catholic teaching, faith is a gift from God. Di po ba? Biyaya yun ng Diyos. Pag biyaya, grace. Pero kapag nagiging biyaya, nagiging grace, you have to cooperate with the biyaya, with the grace. Hindi yan nagiging biyaya, hindi yan nagiging grasya if we don't cooperate. So, eto, biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, gawin mong, ibig sabihin, gawin mong totoo. Gawin nating reality sa ating buhay. Kaya ganun din yung grace. Ganun yung usapin ng pagiging grace, ng biyaya sa ating buhay. Hindi lang sinasabing, kapag nalagi kong nakikita sa mga post natin, social media, eto, ganito, claim it. Claim it. Okay, pag sinabi mong claim it, do it. Realize it. By doing, by being one with God's will for you. His will that becomes yours. Doon po nagiging totoo. At yun ang tunay na pag-unawa that faith above all is a gift from the Lord. So, hope, joy, faith. Pag-asa, kagalakan, pananampalataya, and peace. Kapayapaan. Ang kapayapaan ay isa sa mga biyayang dala ng pananampalataya bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Ito ay hindi lamang ang kawalang gulo o katahimikan, kundi ang buong kaligayahan at kaayusan ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. So, again, pakikipag-ugnayan. Yung lagi po natin naririnig, napapakinggan na nababasa. Peace is not simply the absence of conflicts, of war, but it is the presence of the Spirit of God in us who simply wants peace, nang gustong maranasan ang kapayapaan. Kaya nga, kaysa usapin ngayon, saan bang magulong bansa, kung saan pa pinaggalingan, pinagsilangan ng ating Panginoon, ng ating manunubos. So, parang nung na-update ko last week, 2, 3, 4 days truce
Pag sinabing truce, pansamantala lang. Titigil muna natin ng putukan. Sige, mag-exchange tayo ng mga bihag, ng mga prisoners. I-release namin itong mga prisons namin, mga Palestinian. Papakawalan nyo rin itong mga kailangan muna naming mga bihag nyo, hostages nyo. So, absence, para bang of conflict muna, pansamantala, tinitigil. Peace na ba yun? Hindi. So, it is not, again, the absence of conflict, but the very presence again of Jesus, of God, of the divine in our midst. It is the presence of justice, of reconciliation, of harmony. So, ganon po. Kaya nga, sana inaasam po natin iyon. Peace, not even, kapag tahimik ka na. If you are already 6 feet below the ground. Kaya yung iba, mamatay na lang ako, siguro tahimik na. Di ba? Hindi lang tayo katawan. Again, we are both body and soul and spirit. Tayo bilang mga dalika, kawangis, kalarawan ng Diyos. So again, minimithi po ba natin ito? Na yung katangian ng katarungan, ng pagkakaisa, ng harmony, ng reconciliation. Alam pa natin, lalo na sa kultura usapin, bilang mga Kristiyano, bilang Katoliko, ano yung pinakamasarap na kapayapaan? When you realize, when you feel that you receive God's forgiveness. When you receive God's mercy. Yun ang totoo. Yun ang pinakamahalagang, important, pinakamasarap na kapayapang mararamdaman po natin bilang mga kapanalig. Again, kaya reconciliation, when we are being reconciled with God, when you receive His mercy, when you receive His forgiveness. Kaya saan po natin yun nagagawa? Saan po nangyayari yon sa atin bilang mga kapanalig? Saan at kailan? Sa confession. Ang mga kapanalig na narito, kailan po kayo huling nagkumpisal? Natitiyak ko naman, inuunahan ko na kayo. Marahil madalas po kayong magkumpisal. Amen? Wala ritong nangumpisal yung huli ay first communion pa? Nung ikinasal pa? Wala naman po, Nako, bibigyan ko kayo ng oras bago tayo magtuloy ng Christmas party, mag-umpisal kayo. Hindi po. Kung mayroon lang na hindi pa nang matagal lang din ang umpisal. Kaya again, yun ang pinakamahalagang bunga ng kapayapaan, that you feel God's presence. You can only feel God's presence when you feel being forgiven and you truly receive God's mercy. Kaya again, anong reminder po sa amin bilang mga exorcist? Alam po ba ninyo na exorcism is sacramental? Ano po? Kasi we do it, deliverance, prayer, ng mga ina-appointed na exorcist, kapag po yung mga ma-appointment lang po from the bishop. Kasi kapag hindi, kaya nga po yung ibang pare, kapag tinatawag ninyo, Father, meron ganun, parang sinasapian yata, teka, hindi ako exorcist, wala akong faculty, wala akong appointment from the bishop, Kung minsan ginagano, tawagin mo si Father Ban, punta ka doon kay Father Ban, kay Father Jeff,
Kay Father Sikia, punta ka doon. Kay Father Winston, ano. So, yung mga exorcist natin, ano. So, sacramental. Confession is sacrament. Kaya, the most powerful exorcism is confession. The most powerful exorcism is confession. Kaya, ganun din po yung aim namin. Ano? Kapag sinapian, kasi actually, merong background yung diabolical experience, ano, pinag-uugatan sa kanyang buhay sa sobrang sama ng loob, or nakagawa siya, mali ang kanyang nagawa, pinaniwalaan. Ano ang aim ng exorcism? Ang pinakahuli ay you confess. Don't hide anything. God sees everything. Ano man mga kasalanan mo, ano man, wag mong itatago, sabihin mo sa pinagkukumpisalan mo. Only then you will realize and feel God's total forgiveness and mercy and peace. Baka hindi pa tayo lubusang nakakaramdam ng buong kapayapaan dahil may mga inililihim tayo. No? Minsan, yun nga, sabi, ano? Hindi nahiya nung ginawa ang kasalanan, pero yung hihinginan ng tawad sa confession, nahiya. Teka, parang nakakahiya yata. Kay Father, marinig itong ganitong kasalanan ka. Teka, ayoko ng face-to-face. Kaya ahanap pa yan ng simbahan na talagang mayroong yung confessional box. Ano? Hindi ako. O, kaya tapos, baka pag hindi naman makakalayo, ano? Kilala ang boses ko ni Father, babaguhin niya ang boses. Ano? Pag confession, ano? May tago lang. Ano? Pero hindi. Ano? Wala naman po kami pakialam sa kasalanan ninyo. Ano? Ang hirap po makinig ng kasalanan. Ano? Pag yung narinig naman yung mga negatives, ano? Ang hirap. Paglabas namin ng confession, parang ganun kami. Nanghingi ako ng kahit lay person. Ate, sister, alika nga, galing ko sa confession. Pray-over mo ako. Ganun ang ginagawa ko lagi. Pag medyo matagal na nakaupo sa confession, ganun po ginagawa ko. No? May mga confession lang bayan na naman for the Advent. So, yun po ang totoo. No, you want to experience true peace in yourself. Again, make a very good confession. Kapag kami po mga exorcist, hindi po kayo kinakailan sa amin mag-confess. Sasabihin namin, go, punta ka doon sa Paris Place mo. Doon ka dahil go, maghanap ka ng ibang pare, mag-confess ka. So, kasi dineliverance na namin, they went through with the session, pero sa iba. And make a good lalayas si Satanas sa buhay mo. At kapag wala na siya, ibig sabihin, yun ang totoong Espiritu ng Diyos. Doon mararanasan ang totoong kapanatagan, kapayapaan. That is personal peace. Yun ang makikita mo. No? Hanggang sa kauliulang sandali ng iyong buhay, parang at peace ka. Parang natutulog lang. May naalala ba kayo? Bakit parang natutulog lang siya? Ano? Parang si sister, parang natutulog lang. Ano? Yung pala, ang galing pala ng makeup artist, ano? ng St. Peter's, ano? ng Loyola. Pero yun ang katotohanan. It always manifests, ano? Even in our day-to-day, daily. Balisang-balisa ka ba? You are so anxious, ano? Full of anxiety, ano? Parang napakabugnutin mo lagi, ano? You are not at peace. Merong natitira sa isipan, sa kalooban mo, sa puso mo. Palayasin natin iyon, ano? Go, make a good confession. Yun ang katotohanan. Lalo na, kaya nga, bilang kapanalig. Ano? Yun ang katotohanan. Lalo na tayo bilang mga
Katoliko. No? So, yun ang mga maisishare ko. Dahil alam ko, punong-puno naman kayo, mga kapanalig na katulad ninyo. Lagi kayo, napakarami na ninyong dinadaluan, sinasamahan, talks, seminar, recollections, pakikinig sa mga pare, sa mga homilia. Hanap kayo ng hanap. Sino, ito magaling na pare ito. Dito ako magla-live streaming. Dito inaabangan ninyo. Minsan ganun po dati sa parokya. Yung hindi pa po uso yung mga live streaming. Tapos, hindi pa yung mga usong text, gano'n. Tatawag yan sa office. Sino po magmimisa mamaya? Sino po? Si Father, kaya anong oras po si magmimisa? Hindi po namin alam. Magsimba lang kayo, sister. Kasi namimili. Yung mga ordinaryong kapanalig natin, gano'n ang totoo. Pero ito, muli, again, the bottom line, ng ating tinalakay, magkakasama, naglalakad, na may pag-asa, kagalakan, pananampalataya at kapayapaan nung tinitingnan ko. Muli, magkakasama dahil isang anak, sambayanan tayo ng Diyos, gusto ng Diyos, magkakasama tayo, walang iwanan, hindi nagsusolo, magkakasama tayong minimithi natin, pinapangarap natin, ang katuparan ng kaganapan ng kanyang paghahari. Kaya ito, kinakailangang lagi puno tayo ng pag-asa, kagalakan, pananampalataya at kapayapaan na mararamdaman natin na ipagkakaloob sa ating totoong pakikipag-ugnayan in our true encounter, relationship, and of course, alam natin, witnessing to God, to Jesus in our life, in our community, mararamdaman po natin ito. Dito pa man sa mundong ibabaw, kaharian niya, langit niya, na magiging kaganapan sa kanyang piling. Kapag tayo rin ay nagsasama-sama na po. So, maraming salamat po sa inyo. Narito kayo sa inyong pakikinig, pakikiisa. Sama-sama po tayong laging manalangin, magdasal. So, not unless meron kayong gustong itanong, i-clarify, malaman, in exorcism, or what, pwede raw yun. Ate Erica, pwede rin kung gusto nilang magtanong habang narito kaming tatlo o mayroon kayong gustong i-clarify. Ayan mga kapanalig, sino po mga gustong magtanong or mag-share about po sa topic ni Father? May clarify? Meron po ba? Pwede nyo pong itaas ang inyong mga kamay. Ayun, yun sa dulo. Yes, sister. Miss Jessie. Father, it coincides also with the Advent tomorrow. Yes. Na joy, peace. Yes. But and faith, but you forgot to include love. Yes. No, I was thinking because love would have encompassed it all, not just the faith and prayer. You cannot have faith and prayer without the love for Christ and for others. Diba? Kaya mamaya, bukas, pagpasok na natin ng panahon ng Adbyento, actually, ito yung mga bunga at pinaalaala sa atin, but above all, alam natin. Kaya kung minsan, kapag titingin ka ng mga materials for the topic, hindi mawawala sa gitna. Talaga, after all, is love. Why? Because God is love. Kaya doon naman po ang katotohanan. Totoo po yun. So, kahit paanong tingnan natin mga materials, laging kabilang po yun. At yun naman ang pinag-uugatan. Although parang sasabihin natin, given na yun. Given na. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo ligtas, kaya tayo mayroong patutunguhan, babalik sa Kanya. Dahil lagi ang punot dulo ay pag-ibig. Ano po? Ayan, Yes, meron pa sister? po. Meron pa po bang gustong magtanong or mag-share? Mayroon pang magpapadeliverance po dito. Wala Ayan. naman yata. Wala naman ako na. May third eye ka ba, Ate Erica? Mayroon ka ba nakikita sa kanila dito? Dapat i-close natin. Good morning, Father. Father, yun pong
silent and contemplative, is it the same prayer? Come again? Silent prayer and contemplative. Silent prayer and contemplative prayer. Yes. How shall we differentiate it? Ano? Kung pwede man. Pag sinabi po ba ninyong silent, as the word says, silent, tahimik, hindi ka kinakail magbibigkas, maririnig, sa isipan mo, or probably even guided by prayer sa kalooban sa isipan mo ginagawa, po. So, silent prayer. Mga lugar ng Sabi nung gawin mong contemplative prayer. Sabi ko, hindi ko naiintindihan yun. Contemplative. Kapag sinabi rin po kasi contemplative, para bang equivalent din yun actually ng silence, Kaya nga pag meron tayong nakikita mga contemplative na religious community, sila yung mga naroon lang, di lumalabas, in contemplation lang. Actually, even in contemplation, in prayer, laging yung pakikiisa, union with God, with the divine, in prayer, dahil yun ang kanilang practice, yun ang kanilang samahan, yun ang kanilang community. So, doon po yun. But as simple as silent prayer is praying in silence. Kaya nga minsan, tayo, sandali, tumahimik tayo ng sandali, manalangin tayo, ipagdasal natin, and so on and so forth. So, silent prayer. But in contemplative prayer, even probably, samahan, madami tayo, kayo, komunidad kayo, religious community kayo, but we are contemplative community. So, doon naman inuugnay lagi yung pagiging sinasabing contemplative. Po. So, I hope nabigyan ko kayo ng konting idea. Po. Ayan. Mukhang may natutunan naman po sila, Father, sa inyong spiritual talk kasi marami pong nag-sharing sa atin and marami din pong questions. So ngayon po, ayan, gusto ko lang po ulit pasalamatan si Father Vanny kasi ayan ni Father ng mahaba Oo, ang haba nun. Ayan, gusto ko lang pong pasalamatan si Father Vanny ngayon ating Kapanalig Day sa topic na Walking Together with Hope, Joy, Faith, and Peace. Ayan, palakpakan naman po natin si Father. Thank you. Welcome din po sa inyo.